Okay, magandang gabi sa inyong lahat. At siguro, pag-usapan natin ngayon, Crossman, yung iyong retirement. Kasi ang daming nagtatanong kung totoo ba daw talaga yun. So yun, sa mga nagtatanong sa akin no, kung bakit ako nag-retire ng maga. So yun, ganito po yung mga idol. Unang-una, hindi naman talaga biro ang pagiging boxing hero kasi buhay po yung nakasalalay sa itaas ng ring. Sa ensayo pa lang, may nadidisgrasya na eh. Nag-boxing naman ako para sa pamilya ko, para makahon kami sa kahirapan. Pwede ko namang gawin na kahit hindi na ako nagbo-boxing, parang gusto ko lang mag-evolve mga idol. At yun, ikwento ko lang sa inyo yung nangyari sa last fight ko. Grabe, nung ilang beses ako natamaan sa batok, akala ko talaga tapos na. Akala ko hanggang dito lang ako. Grabe, sobrang nakakatakot talaga. At para din sa akin mga idol, ang pangarap napapalitan naman yan. Pero yung buhay natin, nag-iisa lang talaga yan. Pwede ka namang maging champion sa ibang paraan. Ano ba ang champion? Yung champion is someone who has proven himself to be the best, di ba? And a champion, more than that, inspires other people. Siguro yung asawa ko, proud ako sa kanya kasi kahit na hindi po siya nag-champion outside the Philippines, na-inspire na niya yung buhay ng maraming tao. And dun pa lang sa tingin ko yung isang aspeto ng pagiging champion na nagagampanan na niya. 'Di ba sabi nga nila, if you keep repeating something and you get the same result, at gusto mo ng iba pang resulta, baka may dapat baguhin ka na. And hindi ba nakaka-excite yun na ma-discover natin kung ano pa yung kaya natin gawin, di ba? Kahit wala na ako sa boxing mga idol, sobrang nagpapasalamat ako sa Panginoon dahil dito ko natagpuan ang aking asawa, dito ko nakilala yung aking mga tunay na kaibigan. Dahil sa boxing, nakapunta ako ng iba-ibang lugar. Kasi nung sa probinsya pa ako dati, mga angakyat ako ng niyog, nanonood ako ng TV. Sinasabi ko sa isip ko, hanggang TV ko lang makikita yung Maynila. Ito, idagdag ko lang, nabasa ko sa comment. Bakit ka nag-isap sa boxing? Nandyan ka na sa tuktok. Yung iba nga na nagsimula, gustong marating yan. Tapos ikaw, nandyan ka na, tsaka ka naaayaw. Pag nasa umpisa ka pa kasi, yun, nakaka-addict kasi yung boxing. Pero pag nasa taas ka na, dun mo rin maisip lahat eh. Doon mo rin maisip lahat yung mga sacrifice mo, yung mga sinayang mong oras. Kasi pag boxing hero ka, hindi naman lahat na buwanan may kinikita, may sinasahod. Di ba? Napakahirap. Makakapera ka lang pag may laban. Tapos may mga tao din na akala nila pag ito boxingero to, mapera to, mayaman to. Yun agad ang nasa isip nila eh. Ang hirap din dito sa Pilipinas maging boxer kasi pati damdamin mo tsaka utak mo talaga. Ang dami rin pinagdadaanan talagang mga challenges. 'Di ba? Kasi ang daming hindi nakakaunawa kung ano talaga maging boxer dito sa Pilipinas. So grabe talaga yung pangungutya, grabe yung pag-underestimate sa mga boxers na kilala natin. Kung alam lang nila talaga yung hirap at sakripisyo. And kahit maranasan nila kahit 1% lang nun, hindi ko alam kung matatagalan nila. Kasi pag nasa ring ka, yung utak mo, hati yung attention mo. So, ang dami mong iniisip. Ang dami mong nilalabanan, sakit. At yung mind natin, minsan gusto na mag-quit eh, di ba? Pero kailangan mong labanan din yun eh, di ba? Yun pa, aside from that, yung mga ibang boxers umaakyat ng ring, may mga personal problems pa yan. Meron pa yan mga problema sa probinsya, meron pa yan mga problema sa pamilya nila. So can you just imagine? Yung mga tao nga na, yung trabahong normal lang, kapag meron kang iniindang problema, hindi ka na makafocus sa work mo eh. Paano pa kaya kung boxer ka? Which requires you to be 100% focused sa ginagawa mo. Baka ito na sure yung tamang oras at panahon na subukan naman natin yung ibang paraan. 'Di ba? Hindi natin alam, hindi natin hawak yung buhay natin eh. Kaya yun lang masasabi ko mga idol.